Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Monsenyor Manny Ballesteros. Alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind.
Isang mainit na hapon pa rin Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Uy, simbang baklaran pala ngayon. Asa 6 ng buwan ng Mayo. Roll out ng libreng bigas sa Metro Manila umarangkada na. Libo-libo mga drivers at senior citizens na biyayaan. Ba't di ako kasama? Hindi pala ako senior. Wow! Pagputol sa supply ng kuryente sa mga hindi nakapagbayad ng electric bills, sinuspinde ng ERC hanggang Hulyo. Mahigit 20,000 manggagawa apektado ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Ayudang 110 million pesos inilabas na ng Department of Labor and Employment. Arestadong umano'y extortionist na si Franco Mabanta, todo tanggi sa paratang na tangkang kikilan si dating House Speaker Martin Romualdez. Wow. Mali-malit ang pera. Pag papaputok ng Tomahawk missile sa Balikatan Exercises 2026. Aba, ang layo rin pala nararating ha. From Tacloban, umabot ang target sa Nueva Ecija. Todo depensa si Defense Secretary Gibo Chodoro. Malawakang paglilinis sa mga ilog at estero kontra pagbaha pinamamadali ni Pangulong BBM sa DPWH. Libo-libong on-boarding fee ng transport at network companies. Ala, pinasosoli ng LTFRB. Aba, mga sangkot sa katiwalaan hindi raw sasantuhin ni Yusek Vigor Mendoza. Sunog sa Navotas landfill, target maapula sa susunod na 4 hanggang 5 araw. Kaso sa operator, tuloy. 38 tripuranteng Pinoy sa isang cruise ship na tinamaan ng hantavirus outbreak. Tiniyak na walang sakit ayon sa Department of Health. Sasakyang ginamit sa gas and run incident sa Quezon City na tukoy ng Philippine National Police. Driver nito, pinasusurrender. Alang niya. Samantala sa detalye natin mga balita. Aba, umarangkada na ang rollout ng libreng bigas sa Metro Manila. Na kaugnay nito ay libo-libong drivers at mga senior citizens ang nabiyayaan ng nasabing ayuda mula sa gobyerno. Pero aminado ang Metro Manila mayors na hindi lahat ay kayang mabigyan ng libreng bigas. Sa pag-arangkada ng pamagi ng rice subsidy sa bisa ng Local Government Support Fund, priority na lang lokal na pamahalaan ang mga senior citizens at yung mga nasa transport sector o mga drivers. Sa San Juan ay tinatasayang mahigit 8,000 senior citizens ang nabigyan ng 10 kilong bigas na ibinatay sa mga listahan ng bawat barangay. Ayon naman kay Mayor Francis Zamora, siya ring pinuno ng Metro Manila Council. Nakadepende sa mga LGUs ang priority sector at napili niyang senior citizens dahil marami rin anong miyembro ng pamilya ang umaasa sa mga ito. Pakinggan natin si Mayor Menchi Abalos at Mayor Zamora. We cannot give all San Juaneños. We have to select anong sektor ang sa tingin natin dapat tulungan. At ang naging desisyon ko ay ibigay ito sa mga senior citizens. Yung jeepney and tricycle drivers, alam natin sila yung pinaka-tinamaan ng itong pagtaas ng gasolina. Kaya talaga sila yung mga priority ko. Nako, Mayor Menchi, Mayor Francis, may tama din po kami. Totoo, lakay.
Samantala, pinaiimbestigahan na sa Senado ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura sa bansa. Sa ginanap na kapihan sa Manila Bay, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, na kailangan busisiin ang posibleng pananamantala sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Gatchalian, walang nakikitang dahilan para sa biglaang pagmahal ng bigas sa kasalukuyan dahil sa buwan pa ng Hulyo o sa mismong panahon ng anihan, inaasahang mararamdaman ang epekto ng taas presyo sa abono o fertilizer. May hinala ang senador na may ilang manlalaro sa merkado ang sinasamantala ang sitwasyon, kaya unti-unting tumataas ang presyo ng mga bilihin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Gatchalian. Ibig sabihin yung mga rice traders, sila naman ngayon ang nagpapataas ng presyo. Dahil mga importers, mga cartel, importers, at ginagamit nila itong sitwasyon para may dahilan na pataasin ang presyo ng bigas. Ngayon, pag tumaas ang presyo ng bigas, direct impact yan sa sikura ng kababayan, lalo na yung tinatawag natin bottom line. So, ang next iimbestigahan natin yung presyo ng bigas. Inaasahang pangungunahan ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Kiko Pangilinan ang isasagawang investigasyon. Samantala, bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nito nakalipas na buwan ng Marso. Batay sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority, PSA, naitala sa 5% ang unemployment rate. Pero ito'y katumbas pa rin ng 2.58 milyong Pilipino. Pero mas mababa ito sa kumpara sa 5.1% noong buwan ng Pebrero. Umakyat naman sa 95% ang employment rate sa bansa. Ibig sabihin ay mahigit 49 milyong Pilipino ay mayroong pagkakitaan o kaya ay sariling mga negosyo. Samantala, nananatiling hamon naman ang underemployment na nasa 12.3% pa rin. Sila ay yung mga kabayan nating may trabaho pero naghanap pa rin ng dagdag na oras o kaya ay sideline. Ayon sa PSA, ang mga sektor ng agrikultura, construction at edukasyon ang pangunahing nagbukas ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa ating mga manggagawa. Samantala, iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang pagsuspindi sa pagpuputol sa supply ng kuryente sa mga consumer simula ngayong buwan hanggang Hulyo. Ayon sa ERC, para yan sa mga residential at non-residential consumers na hindi makapagbayad o makakapagbayad ng kanilang electric bills. Pinayagan din ng ERC ang flexible payment options o hanggang 3-month installment na pagbabayad. Sabi ng ERC, sa gitna yan ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency, kaugnay ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ibinida naman ng Department of Energy na halos sa 3 beses na mas mataas sa inuobligang kasalukuyang minimum fuel inventory compliance ang meron ngayon sa bansa. So, ibig sabihin, hindi po kakapusin ang supply. Ayon kay Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella, panghigit 50 days pa ang inventaryo batay sa report ng Oil Industry Management Bureau. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na steady pero mas mabagal ang konsumo ng bansa sa langis at nagkaroon pa nga ng pagbaba sa demanda. Wala ring problema sa delivery ang mga oil companies dahil patuloy na kinikilala ng kanilang mga suppliers ang mga sinalyuhan nilang mga kontrata.
Samantala, inihanda na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 110 milyong pisong emergency employment assistance sa higit 20,000 manggagawa na naapektuhan ng pagputok ng bulkang Mayon. Ito ay sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD. Bibigyan ng DOLE ang mga residente sa Albay ng trabaho para tumulong sa isasagawang clearing operations. Bukod dito, sisimulan na ring i-roll out ang DOLE Integrated Livelihood Program para sa mga naapektong informal settlers at micro-enterprises. Tiniyak ng DOLE sa Bicol Region na makikipag-ugnayan ito sa mga lokal na ahensya upang matukoy o maituloy ang kabuhayan ng bawat residente. Sa ngayon, nagsisimula na ang profiling at validation ng mga posibleng benepisyaryo ng mga naturang programa ng DOLE. Nag-deploy na ng mga tao ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, sa probinsya ng Albay, kaugnay na patuloy na aktibidad ng bulkang Mayon. Ito'y alinsunod sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagsanib persa ng ahensya ng pamahalaan para tulungan ang mga naapektuang residente dahil sa matinding asphalt mula sa bulkang Mayon. Nagalagay na ang DNR ng mga air quality monitoring stations para ma-monitor ang kalidad ng hangin doon. At nagsagawa na ang DNR ng water quality testing sa mga water reservoir para matek na malinis ang mainom nilang tubig. Kaugnay ng balitang yan, umabot na sa 8,544 na lupa ang natabunan ng abo dulot ng aktibidad ng bulkang Mayon. Sa inilabas na mapa ng Philippine Space Agency, makikita ang mga lugar na naapektuhan ng ash deposits mula sa naitalang pyroclastic density currents sa Mayon o sa Mayon Volcano noong Sabado, Mayo 2. Ayon sa PhilSA, ang pyroclastic density currents ay mabilis na daloy ng mainit na volcanic gas at abo at mga piraso ng bato na bumababa sa dalisdis ng bulkan tuwing may pagputok o pag-aalburuto. Nagbabala naman ang PHIVOLCS sa dalang panganib sa kalusugan ng ashfall na may kasamang maliliit na piraso ng volcanic particles. Inosente ako? Ganon? Yan po ang sinasabi naman ng inarestong si Franco Mabanta. Ang vlogger ba ito? Ayan. You can say that, Lakay. Para kasi silang digital news. Ang founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network na inosente sa at ang apat pa niyang kasamahan sa tangkang pang-extort ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang kanyang tugon sa nang tanungin ng DZRH News matapos sila harap ng NBI sa media kanina. Ayon sa NBI, inaresto ang grupo ni Mabanta sa isang entrapment operation sa Pasig City kagabi. Dinala ng mga NBI agents ang 75 million pesos na marked money bilang paunang bayad sana sa original na 350 million pesos na hinihingi ng grupo mula kay Romualdez. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng company dating Speaker Romualdez sa extortion na nagsimula pa daw noong 2025 pero nabuhay sa nakalipas na 2 linggo. Ganito naman ang paliwanag ng NBI sa pamagitan ni Special Agent Oliver De Rivera Jr. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit with respect to a representative of the complainant. So, through the representative of the complainant, lumaki na yung amount. Kasi a year ago, mababa lang yung amount. Asan yung statement ni Franco Mabanta?
Kaugnay ng balitang yan, Lakay, assumption pa lang para sa National Bureau of Investigation na flood control scandal ang laman na umano'y blackmail videos laban sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na wala pa silang kumpirmasyon sa bagay na ito. Wala umano silang kopya at hindi napapanood na operatiba ang sinasabing panakot na videos ng grupo ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta sa dating speaker. Iniimbestigahan pa ng NBI kung si Romualdez lang ang tinarget ni Mabanta o may matagumpay na silang pangingikil sa iba pang individual. Bukod sa PGMN founder, pinosasan ng NBI ang isang director, finance officer o accountant at 2 iba pa na pawang kakasuhan ng extortion in relation to Cybercrime Prevention Act. Narito si NBI Director Attorney Matibag. Yun yung sinasubject pa namin sa forensic at chinecheck. Kasi nasabi naman ng agent, clips lang yung portion eh. So, titingnan namin kung ano yung ano lang, no, mama? Kasi, I don't know why should be focused dun sa video. Sinasabi nga natin dito is yung crime mismo na rapid extortion. The nature of the blackmail engineering sa video na yung subject is nandun sa video. Tapos nanghingi na ng pera. Otherwise, sila naman yung video. So, that is already an assumption of that control yung video. They were able to see the video. May palitan pala ng text. O gano'n. At may instruction pa kung saan i-deliver yung pera. Interesting. Samantala, iginit naman ni Senator Ping Lacson na narapat lamang na ituloy ang investigasyon at habulin ang masangkot sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, napakaraming batas ang nalalabag kaya dapat managot ang mga sangkot. Kabilang na ang malversation, direct bribery, plunder, money laundering, falsification of public documents at maraming iba pa. Depende ng senador sa batikos na hindi pagpilit na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si dating Speaker Martin Romualdez na ito'y dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Aminado si Lacson na recommendatory lamang ang kanilang report. Ngunit marami na sa kanilang rekomendasyon ang nangyayari na sa ngayon. Hindi nagpaunlak sa interpellation si Senator Lacson sa kanyang privilege speech kahapon dahil hindi pa na isusumiti sa Bills and Index ng Senado ang kanyang partial committee report. Narito si Senator Ping Lacson. Mr. President, this report is a referral and reform package. Simple lang, imbestigahan ng legal, alamin kung ano nangyari, bawiin ang kaya pang bawiin at ayusin ang batas para hindi doble bayad ang Pilipino sa buwis at sa dilubyo ng baha. Sa iba pang balita, pinagsabihan ng ilang House leaders si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na huwag gamitin ang plenaryo sa pamumulitika. Kasunod ito ng kanyang personal and collective privilege kung saan sentro ng alegasyon sina Executive Secretary Ralph Recto, may bahay nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto at CWS Party List Representative Edwin Garjola sa mga katiwalian. Gayun din ang tinawag ni mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na offensive, speculative at unfair. Sa lahat ng mga nasa plenaryo, ang alegasyon ni Leviste na lahat ng mga mambabatas ay sangkot sa vote buying. Dahil dito nagdesisyon ang kapulungan na alisin sa record ng plenaryo ang mga sinabi at bintang ni Leviste at kung may ebidensya ay magsampa ng kaso sa proper forum. Narito ang nangyari sa plenaryo ng pagsabihan ni de Lima si Leviste at pag-awat sa kanya ni House Majority Leader Sandro Marcos. That there are... Mr. Speaker, the request of this representation is with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but I think also for the benefit of the people who are listening. Mr. Speaker, I believe that parties doesn't need explanation. do not buy votes for the most part. And Mr. there Speaker, are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, yes, not all. Mr. Speaker, Yes. given the withdrawal, I
move, or I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege to the Honorable Leviste, to the Committee on Rules, as well as its interpellation. The floor I is so move. decided already and was referred to the Committee on Rules. Majority Leader, Mr. Speaker, I move to suspend session. session suspended. Lies dressed up and playing her. Mainit. And I come home. Mainit ang mga bata. And you're waiting there. Matataas ang kanilang high blood. Mainit din kasi yung panahon na ganyan dun ba sila noon? Yung mga bagets pa sila Migsubiri, di ba sila Anggara? Hindi eh. In fairness sa mga Spice Boys nung araw. Spice Boys, yan yung dancing nila yan. Iba ang kalidad, kumbaga. Iba ang timpla nila. Mas intelligent ang discussion. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Kaya lang yung mga Spice Boys, may pagkapilyo talaga ang mga Spicy. Spicy. Yan. Yan silang hangout sa Discovery Suite. Hi, Congressman Ricky Sandoval. Good afternoon. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Aba, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanood ng balikatan exercises. Aba, DJ pala Paway Ilocos to ginawa yung military exercise kung saan may pinalubog na barko. Ayan. Napanood ba ng presidente yung pagpapalipad ng missile Edniel? Ha? Mula Tacloban nakarating hanggang Nueva Ecija? Layo yun, lakay. Samantala, See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday. inarestong si Franco Mabanta at Pangulong Bongbong Marcos. Little light of shine. Hindi magkaibigan ayon sa Malacanang. Bakit ninename drop ba ang pangalan ng presidente? NUP Congressman mula sa Mindanao, kailangan ang konsultasyon sa constituents para napaboran ang impeachment laban kay VP Sara. Nako. Nagkakawatak-watak na. Ayan. Kami namumuong kudita sa Kamara. At Type 88 missile ng Japan, aba, pinaputok din sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Aba, ano ba yung Type 88 missile ng Japan na yan, Edniel? Parang Toyota ba yan? Parang Toyota. Mas malakas ba yan kaysa sa Typhoon missile ng Amerika? Samantala, nako, eto na ha. Samantala, yung pong mga members ng transport network na nandaya, ayan, kumubra ng ayuda. Ayan. Makolorum, abay pinasosole yung kanilang nakuhang pera. Ayan. Mapangnilamang. Ibalik, ayan, isubli. Ayan. Isubli yung data. Yan yung bagi. Oy, sana nga ay totoo itong sinasabi ng Department of Health. Ayan. Yun daw pong 38 seamen, yung mga tripulante sa isang cruise ship, Miss Taya, na may hantavirus outbreak. May mga namatay na kasi dun ha. Tiniyak na walang sakit. Ay sana nga, ayan, hindi sila dapuan. At huwag gagayahin ito ha, yung nag 1, 2, 3 ha, sa isang gas station. Sana namang edisyon ng mga panlamang na tao. Yung motoristang nag-gas and run sa Quezon City, natukoy na ng PNP. Ayan. Pati pa hinuhuli. Nakakapikon lakay kapag for the content lang yan. Oo nga. No. Diba? Kahit, sana parusahan lakay. Kahit for content pa yan, kung mali naman yung ginagawa, turuan ng leksyon. Dapat. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lian Toyota Alabang, Mr. Michael is my guy. Uy, Kuyang Larry Francisco, ang init. Aloha. Alas 4:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit ang Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw.
Amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hope Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega. Oras sa Attorney Byong Garing, Dr. Ruel Aguila, Oras Misteya. Ganap na ang alas 4:42 ng hapon. At bago ang ating mga reports, standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby man ang Milky, standby Raymond at Paas, standby Edniel Parosa. Narito mo nating, mamigay muna tayo ng aginaldo sa ating kring-kring panalo promo. Kring-kring! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na, Miss Thea, sino ang nasa linya nga natin ngayon? Tingnan nga natin kung gaano siya kasa-sharp pa. Oo, very good to lakay dahil taga Sultan Kudarat, si Ate Eileen Barredo. Magandang hapon, Ate Eileen. Magandang hapon po. Ayan, Ate Eileen Barredo, ayan, simple lamang po ating tanong, ate, ha? Makinig ka mabuti, ha? Abay, kailangan rin sagutin mo ng tama. Ayan, ang tanong ko, Ate Eileen, sino ang presidente ng Pilipinas kahapon? Si Marcos po. Si Marcos pa rin. Sabi niya, bakit di ba kahapon tsaka ngayon? Ang galing-galing mo talaga, Ate Eileen Barredo. Ayan, maraming Very salamat good, at Lakay. congratulations sa Ate Eileen Barredo ng Sultan Kudarat. Morning, good afternoon natin. Congrats. Salamat po. Wala pong anuman. Alam din ng boses. At happy birthday mo na kay Carol Samaniego ng Metrobank. Ba? Dinabati ni Grace Kudyamat. At happy birthday din kay Kuyang Orlando de Guzlan, Benny Parumog, Anton Aguilar at kay Kuyang Yusek Corbero ng Department of Education. Aba, birthday pala ni Yusek. Binabati ni Berwell si Paul Secretary Sani Angara. At happy birthday din kay, belated happy birthday nga pala kahapon. Hindi pa nagpaparando itong si Jerome. Jerome Lorenzo at Nonoy Balyon. Si Eric Lucero ng DCRS Drama nagparamdam na. Ayun, nagparamdam. Ginalaw na ang baso. Ayan. At ito na ang latest mula sa Malacanang. Naku, kaugnay sa kontrobersyal na pagkakaresto kay Franco Mabanta. Ayan. Sikat pala ito, di ko napapanood. Digital lang kayo lang kasi Facebook. Busy ka eh. TikTok lang ako. Wow! Franco Mabanta at Pangulong Bongbong Marcos hindi magkaibigan ayon sa Malacanang. Ba't sino may sabing magkaibigan sila, Miss Let? Ayan. Sabi ba ni Franco Mabanta, BFF nila Close si ba sila? BBM?
Arrest number 14, Lent Narciso, please come in. Miss Lent. Lakay Mistea, itinanggi ng palasyo ang anumang kaugnayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa online media network founder na si Franco Mabanta. Sa press briefing sa Cebu, sinabi ni Palace Press Officer Pierre Castro na hindi kaibigan ng Pangulo si Mabanta. Sa halip, kinwestiyon ni Castro kung anong kaugnayan ni Mabanta sa mga Duterte. Ipresenta ng Palace official ang dalawang larawan kung saan makikitang kasama ni Mabanta, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Narito si Yusek Castro. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque. Okay. Inaresto ng National Bureau of Investigation si Mabanta dahil sa umano'y pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Iginiit naman ni Castro na kung may ginawang krimen si Mabanta ay dapat lamang itong panagutan sa ilalim ng batas alinsunod sa due process. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Dumako naman tayo sa Kamara, Miss Thea. Unahin na daw natin ang sa Senado, Senado Lakay. muna, okay. Oo, Senator Ping Lacson, umaasa pa rin maging BFF muli sila. Naging close ba talaga sila? Ni Senator Marcoleta. Itatay mga balitang yan. RH28, Raymond at Paas. Raymond. Mr. Mayor, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Ito ang paniniwala ni Senador Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Galiban Committee sa patuloy nilang bahayan ni Senador Dante Marcoleta. Sa kapiyan sa Senado, inamin ni Lacson na niya nais pa rin itong maging best friend forever o BFF muli sila ni Senador Marcoleta. Inamin nito na congressman pa siya ay malimit silang nag-uusap ngunit nagbago siya nung dumating na sa Senado dahil lagi itong wala sa hulog ang mga katwiran. Kinwestiyon ni Marcoleta ang desisyon ni Lacson na hindi nagpa-interpellate matapos i-deliver ang kanyang Chairman's Progress Report at sinabing dati nitong idol si Senator Lacson ngunit nagbago na ito. Pakiwari ni Lacson ay hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ni Marcoleta na napalitan siya na chairman ng Senate Galiban Committee dahil nung panahon na nagre-recruit sila ng makasama sa bagong mayorya sa Senado ay dalawang komite ang gustong makuha ni Marcoleta at non-negotiable sa kanya. Ito ay ang Senate Galiban Committee at Committee on Justice. Narito si Senador Ping Lacson. No, dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Okay. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi dalawang hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. Okay. Sir, there's always a proper time for that. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Ping Lacson. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas. At ang sabi you've got a friend. Trouble, and you need a helping hand, and nothing, oh, nothing's going right. Talaga. May hiniling palang committee. Kaso hindi na Justice tsaka Blue Ribbon. Awan. And soon Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado. Dumako naman tayo sa Kamara. Ayan, akala ko sasabihin sasabihin ni Senator Ping just call my name and I'll be there. Sa tamang oras daw, Lakay. Ganon. Pero BFF pa rin daw sila. Sana BFF sila ulit. Ayan. Report mula sa House, Miss Thea. NUP congressmen mula sa Mindanao kailangan ng konsultasyon sa constituents para paboran ang impeachment laban kay VP Sara. Idatay mong balitang yan, RH12, Milky Ganan. Wanang Milky? Kaya't Lakay, karamihan sa mga miyembro ng National Unity Party sa Mindanao ay kailangan kumbinsihin ang kanilang constituents na puwabo sa isinusulong impeachment complaints laban kay Vice President
Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, chairman ng NUP, dilema ngayon ng mga Mindanaoan congressmen na makumbinsi ang kanilang constituents, lalo na't ang Mindanao ay political stronghold ng mga Duterte. Sabi ni Puno, magdaraos sila ng final consultation 5 araw bago pagbotohan sa plenaryo sa Lunes ang articles of impeachment kay VP Sara. Pagdating sa posisyon ng partido, sinabi ni Puno na 60% ng NUP bloc ang boboto ng yes sa impeachment. Ipatutupad din anya ng NUP ang conscience vote at hindi didiktahan ang partido kung ano ang dapat iboto ng kanilang mga miyembro. Samantala, Lakayteya, kapag naaprobahan na ang articles of impeachment, saka na magtatalaga ng mga bubuo ng prosecution panel. Ang preferred prosecutors, si Justice Chair Jervil Luistro, ay sina Manila Representative Joel Chua, Iloilo Representative Lawrence Defensor, Mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Shel Jokno, Bukidnon Representative Keith Flores, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, at San Juan Representative Bel Zamora. Samantala, inaasahan na madadagdagan pa ang listahan dahil noong 19 Congress, umabot sa 11 ang miyembro ng House Prosecution Team. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, tama ng Milky Rigunan. Sa bakit tama lang naman na konsultahin talaga ang kanilang mga constituents. Kaya lang Bakit, Lakay? may ibang objective. Amin ba ang speaker? O Ay, may hindi pagkakagal kami na boboto ganyan. sa impeachment? Sabi na aking bubit. Wala Talaga natin. ba? Samantala, report mula kay Edniel Parosa, abay Type 88 missile ng Japan. Pinaputok sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Talo ba nito, Edniel, ang mga tora-tora ng World War II? Tora-tora, Lakay. Ayan. Ano ba ito? Alin ang mas malakas, Edniel? Itong 88 missile ng Japan o Typhoon missile ng US of A? RS number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Mas malakas na kayong pinaputok kahapon, yung Typhoon medium range capability ng US. Tapos ang bala, Tomahawk missile, kapares na kayo nung ginamit doon sa Iran, itong Middle East tension. Ganun Pero ba ito yan? naman, itong Type 88 missile ng Japan, surface to air missile? ang diskarte niya. Ibig sabihin Surface to mo, ship. sa lupa, kaya niyang tumira ng target na nasa 100 kilometers sa karagatan. Ito nga yung tagumpay na nagamit dito sa balikan exercises ngayon kung saan pinalubog yung decommissioned Philippine Navy vessel na BRP Quezon. Isinagawa itong live fire sa Ilocos Norte, tapos senaryo ng pagdepensa sa coastline mula sa kunwaring kalaban galing sa karagatan. Personal na sinaksiyan ni Defense Secretary Gibo Chodoro itong pagpapaputok ng Type 88 at pagpapalubog sa BRP Quezon na sabi ng kalihim, armas pwedeng i-interoperate sa magkaalyado sa hinaharap. Pakinggan natin Secretary Chodoro. The future balikatans are a product of the exercise itself, and we will be gauging how our planners are thinking by the activities that they identify. Of course, there is improvement actually. Any step towards convergence is an improvement, and I can't see how others can say it's not. Habang nasa norte itong maritime strike exercise, naroon naman dito sa Camp Aguinaldo ng live ang Commander-in-Chief si Pangulong Bongbong Marcos habang nasa General Headquarters ng AFP. Pinasalamatan ni Chodoro si PBBM dahil sa pag-ibigay daan sa pagpapalakas ng tinawag na deterrence habang sa mga bantang pansiguridad pamagitan ng pakikipag-alyado. Ito ang unang pagkakataon na sumabak ng direkta ang Japan sa War Games na 41 years nang sinasagwa ng AFP at mga counterpart ito sa Amerika. Sumabak ang Japan sa balikatan sa bisa ng Reciprocal Access Agreement o RAA, isang kasunduang kamukha ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas sa Estados Unidos. Edniel. Ako si Edniel Parosa. Yes, sir. Paano pinanood ng presidente yung pagpapalipad ng missile ng Japan? Ginawa yung sa tama ba? Sa Paway, Ilocos Norte tapos nasa Aguinaldo?
Saan pinanood? Sa ano? Yung parang TV monitor, ganon? Tama Lakay, monitor ang pinaparod ng presidente. Ang sinisimulate doon, actually yung presidente Lakay, in essence, ay bahagi rin siya ng balikatan exercises. Ang sinisimulate dyan, yung command and control kung tawagin. Ibig sabihin, nasa isang specific war area, yung mga sundalo at yung commander-in-chief naman ay nagtitimon sa isang headquarters. Yan yung sinisimulate sa ganitong klaseng senaryo lang. Kunyari ay nasa Air Force 11, ayan, Air Force 1. Ano naman sa 11 Lakay? September 11 ang birthday. Sabag. Ayan, so gano'n ang parang napanood sa pelikula Angel na ang kumbaga ang pumipindot ng buton ay yung presidente, ang commander-in-chief. Pero mukhang hindi pa ganoon ka-direct yung participation ng commander-in-chief. Sa ngayon, monitoring at kasama niya sa AFP Chief of Staff, General Browner dito sa Aguinaldo at nag-annotate ng mga nangyayari. Habang doon naman sa ground, si Defense Secretary Gibo Chodoro, yung kanyang Japanese counterpart, the first time sumama ng Japan sa balikatan, at syempre mga tropa ng Amerika Lakay. Andun sila sa Paway, Ilocos Norte. Sa Paway, Ilocos Norte Lakay. Ditong nagdagdag mga araw, counter landing yung ginawa nila, pero ngayon, maritime strike yung ginawa. Ang senaryo, may manggagaling sa dagat na mga invader at sama-sama yung Japan, Philippines at US na pababagsakin itong mga kalaban na tatangkang magkubkob sa lupa Lakay. Nasaan ka ba? Nasa Aguinaldo o sa Paway? DJ Paway, Ilocos Norte? Dito na tayo Lakay sa GHQ, dito sa Aguinaldo. GHQ. Last week, nandiyan tayo sa may Zambales. Ang senaryo naman last week Lakay ng balikatan ay air defense o drone defense, yung magagaling naman sa airspace. Yun naman ang kinover natin ng live. At itong maritime strike Lakay sa Paway, ito na yung final act ng balikatan at pagko-closing tayo by Friday ay nakatakda yung closing ceremony sa 44th iteration ng War Games sa pagitan ng Pilipinas at US. Okay nga Rod, maraming salamat Angel. Balik sa inyo Lakay at Pistea. Kala ko nasa pa-order sana ako ng pinakbit pizza Ayan. At balita mula sa abroad, ano ang latest mula kay James Galange? Animal groups sa Amerika nagtulong-tulong na pakawalan ang nasa 1,500 beagles mula sa isang research facility. Ida tayo mabalitang yan, James Galange. Beagle? Nagtulong naman ang mga animal welfare groups sa Amerika para mabili ang nasa 1,500 beagle dogs na nakakulong sa isang research facility sa Wisconsin. Ito raw ay kanilang paraan na ma-rescue ang mga aso na gamitin bilang animal testing at breeding procedure para sa isang laboratory research. Nila, hindi dapat ito maranasan ng mga hayop bagkus ay naninirahan sa isang safe environment at malaya tulad na lamang nating mga tao. With my organization, Direct Action Everywhere, first investigated Ridgeland Farms back in 2017, and we've been campaigning, there's been court cases over the years, and many organizations involved in these efforts. And so it's just amazing to see that it's all come to this moment where the dogs are finally getting out and experiencing all of this love and joy and freedom. Noong nakarang buwan, nauwi sa kaguluhan ginamitan pa ng tear gas ng mga otoridad ang mga demonstrador na nagnanais palayain ng mga beagle. Ayon naman kay Laura Simmons, founder ng Big Dog Ranch Rescue, ipakukupkup ang mga aso sa mga adopted families matapos itong sumailalim sa mga medical check at iba pang specialized care. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat James. Mahal naman ng mahal ang beagle Cute yan Lakay cute. Ayan, playful. 15,000 isa niyan mahal. Showbiz, sports pala. PVL nilinaw ang draft rules at player movement bago ang 2026 rookie draft. Ida tayo mabalitang yan, Millie Borja. Nilinaw ng Premier Volleyball League ang mga patakaran kaugnay ng draft entry, player rights at prerogatives ng mga kupunan bilang paghahanda sa 2026 rookie draft, kasabay ng pagpapatibay nito sa layuning mapanatili ang patas at maayos na sistema sa liga. Sa inilabas na pahayag, iginiit ng liga na ang lahat ng nais pumasok sa PVL ay kinakailangan dumaan lamang sa rookie draft. Ipinagbabawal ang direktang pakikipagnegosasyon o pagpirma sa ano nangyayari Lakay? Putol-putol si
So, saklaw ng patakarang ito ang lahat ng manlalaro, kabilang ang mga miyembro ng national team na Alas Pilipinas, gaya ni Shaina Nitura, Angel Canino at Amy Provido, pati na rin ang mga naglalaro sa ibang bansa tulad ni Eliza Solomon kung sila ay magpapasyang sumali sa draft. Dagdag pa ng PVL, kinakailangan pa rin kumuha ng pahintulot ng isang manlalaro mula sa kanyang mother club bago sumama sa Alas Pilipinas upang matiyak ang pagsunod sa kontrata at regulasyon ng liga. Samantala, kung ang isang player na na-draft ay pipiliing manatili muna sa national team, mananatili sa drafting club ang eksklusibong karapatan sa kanya sa loob ng hanggang 3 taon. Sa panahong ito, hindi siya maaaring makipag-ugnayan o maglaro para sa ibang kupunan. Kung sakaling piliin naman ng isang atleta na unahin ng Alas Pilipinas, Maraming salamat, Miss Millie Borja sa Showbiz, Miss Thea. Met Gala 2026 trending topic online, Blackpink at K-pop Demon Hunter singers head turners din. Hindi na tayo mabalik lang yan. Sa Blackpink, gusto ko si Angelica Cosme. Gusto ko si Liza. Shining through the window. Trending topic pa rin ang red carpet moments sa Met Gala 2026 na may tamang costume art. Mula sa skeleton design gown na tinernohan ng giant feathered cape ni Beyonce na muling dumalo matapos ang isang dekada, gayon din ang shimmering sculptural outfit tad ng crystal beads, antique jewels and chains na inirampa ni Rihanna hanggang sa show-stopping living Met Gala sculpture look ng supermodel na si Heidi Klum, talaga nga namang it is the biggest night in fashion. At ang isa pang tila sumunod sa yapak ni Klum na mapapa-second look kung sino ay ang Puerto Rican superstar na si Bud Bunny na nag-transform sa isang old man. Hindi rin nagpahuli ang ilang South Korean superstars na present sa event. Sa gabing ito, kumpletong dumalo ang 4 na miyembro ng Blackpink na sina Jennie, Lisa, Rosé at Jisoo na first time sa Met Gala. Head turner din sina EJ at Audrey Nuna ng global phenomenon ng K-pop Demon Hunters, gayon din ang K-drama star na si An Hyo-sop at Karina at Ningning ng aespa. Ginanap ang Met Gala sa Metropolitan Museum of Arts sa New York City. Ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Angelica Cosme. At yan ang kabuhan natin palatuntunang break time. Oy, sabi nga pa ating business correspondent ninong Michael is my guy. How much lakay? Aba, kuyang Robert Chua, yung dollar mo, Attorney Byung Garing. Dr. Well Aguila, ang palitan ngayon sa dollar ay 61 pesos and 30 centavos per US dollar. Nagtatag ba tayo lakay? Medyo tumatag ng konti. Ako po si Deo Macalma. At ako naman po, Thea Petro Corpuz. Antabayan na mga balansyadong balita, Henry Ura at Miss K. Karen Oyong. Oras, alas 5 at 3 minutos. oras ay hatid sa inyo ng Sleep Laboratory. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang